Hallelujah! Pwede pong bigyan pong muli natin ng malakas na palakpakan. Glory to you, Jesus. Hindi ka, Panginoon, sa oras na ito, Diyos. Salamat po sa hapon na ito, Panginoon. Ikaw ang madakila, ikaw lamang ang maitaas, Ama. At sa hapon na ito, Lord God, handang-handa po ang aming mga puso upang tanggapin ang iyong salita, Ama. Salamat, Lord God, sa opportunity na kami ay makapakinig ng iyong salita. Salamat, Lord God, dahil meron kaming kalayaan upang ikaw ay sambahin at purihin ang iyong pangalan, Panginoon. Dakila ka, O Diyos. Ikaw ay tapat, ikaw ay mabuti. Ikaw ang aming tagapagligtas. Ikaw ang aming Ama. Ikaw ang makapangyarihan sa aming buhay. Salamat sa oras na ito, Panginoon. At muli, ihanda mo ang aming mga puso na hindi kami ma-distract sa anumang ingay. But Lord, magiging attentive kami, magiging focus kami, Panginoon, sa iyong mensahe ngayong hapon na ito. We thank you, Lord. Ito po ang aming panalangin. Sa pangalan ni Jesus, lahat po ay magsabi ng Amen! Amen! Ayan! So, nandito pong muli tayo sa ating pong topic. Ano nga bang topic natin ngayong month na to? Soul winning! Soul winning! Okay, so, sabi mo sa katabi mo, handa ka na ba? Handa ka na. Magiging, I declare that you will be a soul winner this year. Amen. Okay, so yung primary goal po ng soul winning po natin is to change people's mind. Pag sinabi pong change people's mind, ito po yung meron po tayong totoong pagre-repent sa mga nagawa nating kasalanan at tayo ay nagkakaroon ng pagbabago ng ating pong mga pag-iisip. And to get them to believe on the Lord Jesus Christ. Kasi naniniwala po ba kayo na pagmali ang pag-iisip ng isang tao, napapamali ang ating pamumuhay, ang ating mga desisyon, ang ating mga iniisip, nagiging mali rin pati ang ating mga damdamin, ang ating mga puso, no? Kaya taas po dito yung binago na ng Panginoon. Taas po dito yung patuloy na binabago ng Panginoon. Taas po dito yung patuloy na nagpapabago sa Panginoon. Amen. Rin po ang ating Panginoon sa ating pong mga buhay. Ano po? Dahil pinili nyo na makinig ngayong hapon na ito. And truly, we need to, ang title po ng ating pong talaga naman ang bait ni Michelle, hindi pa ako nagsisimula, meron ng tubig, ayan ang servant talaga, no? Amen. So, this is the purpose for why we need to win souls for Christ, to change people's mind, to get them to believe on the Lord Jesus Christ. Amen. So, ang title po ng ating pong topic ngayon is Get One More. Bakit po Get One More? Kasi mamaya po, meron po akong ipa-flash po na video pamaya. And yung prayer niya po dito sa video na to, sabi niya, please Lord, help me get one more. Yun ang sinabi niya. So, nakatch yung attention ko, bakit get one more? Alam niyo po, tinignan ko po yung synonyms niya kay paring Google. Alam niyo yung sabi niya? Synonyms niya, new, fresh, extraordinary, different, above, and special. So, pag tayo pala, nakakawin pala tayo ng souls for Christ, to bago, ibig sabihin pala, fresh yan. Yung nawiwin mo, extraordinary yan, special yan, different yan. Pero, tingnan mo yung katabi mo, hindi yan special child, ha? Unique yan. Sabihin mo, He made you unique. So that you may be. Ayan, nawala na ako. God made you unique so that because we are fearfully and wonderfully made by God. Amen? So lahat tayo may kanya-kanya tayong uniqueness. Kaya yung pagiging different mo, yung pagiging unique mo, gamitin mo yan for His glory. Amen? So ngayon po, yung Matthew 28 po, ito po yung 28 and final chapter of the Gospel of Matthew in the New Testament. This chapter, ano po nakarecord po dito? Jesus is risen, and it describes the actions of the first witnesses to this event and ends with a
Sabay-sabay po tayo. And ends with the, meron ba? Great Commission. Kaya naalala niyo po yung sa John chapter 20, sa verse 14 to 16, ang sinasabi po niya dito, di ba sino yung pinaka-first witness dito? Kilala niyo ba kung sino yung naging first witness? Sino? Ang galing na ito. Si Mary Magdalene, kasi Jesus is risen, so ang naging first witness po dito ay si Mary Magdalene kasi nakita niya na yung tomb, nag-roll na talaga, nabuksan na. So ngayon, naghanap siya. So akala niya pa nga, gardener yung lalaki. Kaya sabi sa kanya ni Jesus, why are you crying? And then, anong nangyari after that? Sinabi niya, hindi niya na busesan na ito pala ay ang Panginoon. Kaya, ano yung second na tinawag sa kanya? Mary. He called her by her name. So, ano po yung significant po kung bakit ko po ibinibigay po sa inyo yung John 20 verse 14 to 16? Ano sabi? Kasi sabi nung tinawag ni Jesus, Mary, na-recognize niya ngayon yung boses ni Lord, na sabi niya, Rabboni, teacher. Ano sabi ni Jesus? Go find my brother and tell them I am ascending to my Father, your Father, to my God, your God. Alam niyo po ba kung ano pong scenes na meron dito sa chapter po na ito? Ulitin ko, go, ang sabi ni Lord, go find my brother and tell them I am ascending to my Father, your Father, my God, your God. Alam niyo nung natin na ano to yung message na to? Di ba namatay si Jesus? Pero hindi siya nanatiling patay. After 3 days, nabuhay siya. So it means, yung katotohanan na tayo ay mamamatay din, but ito yung pinangako ng Panginoon sa atin. That we will be ascending to heaven, to our Father, your Father, my God, and your God. Ito pangako, pag meron tayong Panginoon, isasama niya tayo sa kanyang kaharian. Kaya nga, ang nais ng Panginoon dito, di ba? Kasi ang mga before, yung history, ang mga babae po kasi ay hindi po sila reliable witness. Konting background lang po. Hindi sila reliable witness. Kumbaga, sila yung reject sa lipunan. So, sa yung buhay ba, meron ka rin bang nararamdaman na parang nare-reject ka sa lipunan? Nare-reject ka sa pamilya mo? Hindi ka in. Pero alam niyo po, ang nais ng Panginoon na ikaw mismo, katulad Mary, naging first witness siya ng Panginoon. Ginamit siya ng Panginoon. Pero naging first witness siya na nabuhay si Kristo. At maging ikaw, nais ng Panginoon na maging first witness ka sa pamilya mo. Gamitin ka ng Panginoon na merong magpatutuo ka na si Jesus ay buhay. Amen? So yung good news, pinili ka ng Panginoon, tinawag ka niya sa kanyang pangalan, and ang pangako niya sa Isaiah 43 verse 1, that fear not, I have redeemed you, I have called you by name, you are mine. Amen? So ngayon po yung Matthew 28 verse 18 to 20, this verse is the confirmation, the sovereignty of Jesus Christ, that He is, ano sabi niya? All authority in heaven and in earth has been given to me. Therefore, go and make disciples of all nations, baptizing them in the name of the Father, the Son, and the Holy Spirit, and teaching them to obey, sige po, to obey all that I have commanded you. And surely I am with you always, even to the end of the age. So, pag sinabi pong sovereignty, ano pong ibig sabihin po nun? Supreme po siya. Kataas-taasan. In the original Greek phrase, ang make disciple po, it is actually an order. An order to disciple. Order. Pakisabi, order. Order to make disciples. It is not a suggestion. Kundi ito po ay kinukuman ni Lord.
or urgent po siya. And ito po yung focal point to the Great Commission to get more souls to Christ. Same with us. Kapag kinonfess natin sa ating buhay yung sovereignty ni Lord, na siya yung kataas-taasan, He has given you also the same authority and power para makakonquer mo at mapaglabanan mo ang mundo na ito para makapag-win tayo ng mga souls. Alam niyo po ba, meron akong nakausap na isa sa mga kapart ko, ang sabi niya, si Jesus daw ay hindi naman daw, pero hindi ko nababanggitin yung religion niya, si Jesus daw ay hindi naman daw isang, hindi naman siya Diyos, kundi isa lang daw siyang human prophet. Paano pagka gano'n ang sinabi sa inyo? Ano kaya magiging reaction nyo? Pag hindi po natin alam ang ating pong Bible, mamimistig na tayo sa katotohanan. Dapat alam po natin ang ating pong Bible. Sino po ang may Bible dito? Kung sino po yung unang makabasa po ng Mark chapter 1 verse 1, pakibasa po ng malakas. Mark chapter 1 verse 1. Actually, meron na rin po ako dito sa PowerPoint po na mga nakasulat kung ano po yung mga ebidensya that Jesus is the Son of God. Kailangan po natin ipakita na meron tayong scripture that Jesus is the Son of God at ito ang ating pong paniwalaan. Even si Peter, si Martha, si John, kinonfess nila that Jesus is the Son of God. Even ang mga demons. Even the demons. Imagine niyo, you are the Christ, the Son of the living God. Sige po, sino po makabasa ng Mark chapter 1 verse 1? Ano pong sinasabi po doon? Is the Son of God. Amen. Hallelujah. So, ibig sabihin, if He is the Son of God, He is supreme. Siya yung Lord mo, siya yung Father mo, siya yung best friend mo. Meron ka pa bang katatakutan? Wala na. Amen. Kaya yung 3 ways po natin, how we can disciple others is by applying the Great Commission to our lives.